Nagsimula ang chapter kung saan sinabi ni Shin na ngayon sabihin mo ang lahat ng impormasyong nalalaman mo sa X. Sinambit ni Seba na ang ibig mong sabihin ba ay ang trabaho sa laboratorio. Freelance job lang iyon, wala akong alam tungkol doon. Nabasa ni Shin ang isipan ni Seba at napag-alaman nito na nagsasabi siya ng totoo. Agad namang sinuot ni Seba ang kanyang maskara at hood habang sinasabi na ang hood ko ay pinipigilan ang electromagnetic waves, hindi mo na mababasa ang isip ko. Nainis si Shin at pagkatapos ay binitawan na niya si Seba. Sinaad ni Shin na itatanong ko pa naman sana ang tungkol sa database habang sinabi ni Seba na ang database ba. Tinanong ni Shin na bakit. May alam ka ba tungkol dito habang sinambit ni Seba na hindi ko alam. Ang sakit ng balikat ko at ang hirap mag-isip. Nagugutom ako. Labis na nainis si Shin ngunit dahil sa nais niyang makuha ang impormasyon na mayroon si Seba ay nagtungo sila sa kantin. May mga kalalakihan naman ang naglalaro ng JCC Bowl kung saan kapag napatamaan mo ang target ay makakakuha ka ng masarap na pagkain. Napansin ni Shin ang kanilang ginagawa at nais din niya itong subukan. Agad na naghulog ng coin si Shin upang maglaro at nang ginamit na niya ang baril ay nagawa niyang tamaan ang target. Ang machine ay naglabas ng ticket at ang pagkain na makukuha niya ay steak lunch. Labis namang humanga sa kanya ang mga manunood dahil hindi nila makuha ang nakamit ni Shin. Sinabi ni Shin kay Seba na ililibre kita pero pera lang ang ibibigay ko sa'yo. Ikaw na ang baalang patamaan ng target. Ginamit ni Seba ang kanyang invisible power at pagkatapos ay nilapitan niya ang target habang sinambit ni Shin na mandiraya ka. Pagkatapos nilang maglaro at makakuha ng ticket ay kumain na silang dalawa. Sinambit ni Seba na ang database ay malamang nasa silid ng mga guro o sa library o baka hindi rin, hindi ko alam, parang ganoon. Hindi nagustuhan ni Shin ang ibinahaging impormasyon ni Seba kaya hinila niya ang kanyang damit habang sinasabi na pinagbayad mo ako ng tanghalian tapos wala kang alam. Napansin naman ng dalawang lalaki na inaaway ni Shin si Seba at sinabihan nila siya na kaya mo yan, first year. Patayin mo yang walang hiya na si Netsuki. Tinanong ni Seba na isa kang first year, habang sinabi ni Shin na isa akong first year sa assassination department. Tinanong ni Seba na hindi ba si Makuyo ay first year sa assassination program habang sinambit ni Shin na sabay naming ipinasa ang test. Ang kapal ng mukha ng taong yon. Sinabi ni Seba na siya ang nakababato kong kapatid habang sinaad ni Shin na totoo ba. May sense nga, pareho kayong mga walang hiya. Sinambit ni Seba na ganun ba habang sinabi ni Shin na napag-isip-isip ko, hindi ko pa nakikita ang iba na kasama kong pumasa sa test, naiisip ko kung anong nangyari sa kanila. Sinaad ni Seba na whatever, kung hindi siya pupunta sa school, siguro mabuti na rin yan sa ngayon. Tinanong ni Shin na ano, bakit naman habang sinabi ni Seba na dahil medyo napakahirap sa JCC ngayon. Inilipat ang SIM kay Taro Sakamoto kung saan siya ay naglalagay ng marka sa mga napakadaming papel. Napapabilib naman ang mga nakakakita sa kanya dahil napakabilis niyang kumilos. Sinabi ni Mr. Sakamoto sa kanyang isipan na kailangan kong mahanap ang database na yun agad at pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ni Nagumo na isang araw lang ang itatoggle ng kanyang itsura. May isa namang matanda ang lumitaw sa likuran ng ating bida at tinawag siya nito. Sinambit ni Mr. Sakamoto na gusto mo bang ako na ang mag-follow up sa mga estudyanteng hindi dumating sa klase habang sinaad ng matanda na oo. Ang mga estudyante ngayon ay sobrang sensitibo, palagi na lang silang nagtatago sa mga dorm at kung ano-ano pa. Sinabi ni Mr. Sakamoto na ganun ba habang sinaad pa ng matanda na gamitin mo ang iyong kabataan para buksan ang kanilang mga puso. Sinambit ni Mr. Sakamoto sa kanyang sarili na ito na ang pagkakataon ko para imbestigahan ang library, ngayon makakaiwas na ako sa lahat ng gawaing pang-desk. Bigla naman siyang hinawakan sa balikat ng matanda at sinabihan na dito ang daan patungo sa kanilang dorm. Agad na nagtungo si Mr. Sakamoto sa dorm habang sinasabi na napakahirap talagang maging teacher. May 15 oras at 20 minuto na lang si Mr. Sakamoto bago mawala ang kanyang disguise. May mga tao ang nakakita kay Mr. Sakamoto at sinabi nila na sino ang babae na yan. Bago lang ba siya dito? Malamang dumating siya para magbigay ng isa na namang lecture, kailangan lang nating turuan siya ng mga patakaran dito sa dorm. Si Mr. Sakamoto ay pumasok na sa loob ng dorm at may mga hindi mabilang na marka ng X. May bigla namang dalawang kalalakihan ang tumalon sa likuran ni Mr. Sakamoto at sila ay may hawak na patalim. Sabay naman inatake nila ang ating bida sa likuran, ngunit madali lang nakadepensa si Mr. Sakamoto gamit ang ballpen at mga papel. Hindi inasahan ng mga estudyante ang ginawa ni Mr. Sakamoto habang tinanong ng ating bida na anong meron sa inyong mga kabataan. Pagkatapos magtanong ni Sakamoto, ay sunod-sunod na nagsilabasan ang mga estudyante kung saan inaatake nila ang ating bida. Sinabi ng lalaking nagbuhos ng mainit na tubig na wala kaming sasabihin sa'yo, matandang ukluban. Umalis ka na. Kinuha ni Mr. Sakamoto ang cup noodles na nasa kanyang tabi kung saan mabilis niyang binuksan ito upang ilagay doon ang mainit na tubig. Ibinalik ni Mr. Sakamoto sa mesa ang cup noodles habang sinasabi na nakikita kong kailangan yun ng kaunting pagtuturo. Kinuha ni Mr. Sakamoto ang chopstick at inihagis ito na tumama sa damit ng lalaki. Pagkatapos pahintuan ni Mr. Sakamoto ang lalaki, ay bigla niyang hinawakan sa ulo ang estudyante na nasa kanyang tabi upang iwasan ito. Kinuha ni Mr. Sakamoto ang mga hanger na nakasabit at ginamit ito upang pigilan ang mga balang pinapakawalan ng kanyang mga kaaway. Nang maubos na ang kanilang bala, ay nilapitan niya ang mga ito at inilagay ang mga hanger sa kanilang mga damit. Isinabot niya ang dalawang lalaki sa kisame habang may dalawa pang estudyante ang humahabol sa kanya. Bigla namang binuksan ni Mr. Sakamoto ang mga kabinet na nasa kanyang gilid at ito ay tumama sa isa sa mga kalaban. Ang natitirang lalaki ay tumalon sa itaas ng kabinet na nakabukas upang puntiryahin si Sakamoto, ngunit nagawang makapag-counter ng ating bida kung saan pinasok niya ito sa loob ng kabinet. Ang mga ibang estudyante ay napansin na napakalakas ni Taro Sakamoto, kaya sa halip na atakihin nila ito ay nagpasya na lang silang umatras. May bigla namang vacuum cleaner ang dumikit sa buhok ng estudyante at ang may hawak nito ay si Sakamoto. Tinodo ni Mr. Sakamoto ang vacuum cleaner at pagkatapos ay inihampas niya ang kalaban sa pader. Ang mga kahoy sa pader ay unti-unting nawawasak, ngunit hindi na kontento si Mr. Sakamoto sa kanyang ginawa, kaya iwinasiwas niya ito sa sahig. Nang mapabagsak na ni Taro Sakamoto ang lahat, sinambit nito na huwag yung sirain ang mga pader ng alma mater ng iba. Kinain ni Mr. Sakamoto ang cup noodles habang sinasabi nito na hindi pa masyadong luto. Ngayon, ano kaya ang unang itatanong ko? Ang mga estudyante ay ayaw nang umatake at sila ay nakakaramdam na ng takot at kaba.
Sila ay tumigil ng mag-away at naginuman na lang sila. Sinabi ng estudyante na nasa kanyang tabi na napakalakas mo pala, sensei, habang sinambit ng isa na nasa top assassin ranking list ka ba. Tinanong naman ng isa na anong uri ng baril ang iyong ginagamit. Napaisip si Sakamoto na paano ito nangyari at pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ng matanda sa kanya na gamitin mo ang lakas ng kabataan para buksan ang mga puso ng mga batang yon. Sinabi ng isang estudyante na talagang kinilabutan ako sa'yo, hindi ka tulad ng ibang guro habang nagtanong naman ang kanyang katabi na sensei, anong major mo? Anong taon ka nagtapos? Sinambit ni Mr. Sakamoto na hindi na yan mahalaga, dapat kayo ay nasa klase at huwag magdulot ng problema sa mga guro ninyo. Sinaad ng lalaki na hindi, mali ka. Makinig ka, sensei, sira na ang JCC. Ipinakita ng isang estudyante ang markang X at sinabi na malaki ang ibig sabihin ng simbolong to sa amin. Pero pag nakita nila to, bigla na lang nagiging weird ang itsura ng mga guro at bakit bigla kaming binagsak. Hindi ko gets. Tinanong ni Sakamoto na alam ba ninyo mga bata kung ano ang ibig sabihin ng simbolong yun. Sinabi ng mga estudyante na syempre alam namin. Ito ang simbolo ni X, ang Assassin Slayer. Siya ang pinakakul na tao sa mundo ng mga assassin ngayon. Sinambit ni Mr. Sakamoto na ano, habang sinaad pa ng mga estudyante na ang pinakamahalagang bagay sa industriyang ito ay kasanayan, di ba? Talagang hinahangaan namin siya. Ang maliit na grupo ni X ng mga killer ay nabawasan ang populasyon ng mga assassin sa Tokyo ng 80%. Wala nang kwenta ang JAA. Sinabi naman ng isang lalaki na may peklat sa mukha na hindi yon ganun kadali. Hindi ninyo nauunawaan ang kahalagahan ng ginagawa ni X. Pakinggan nyo, ang pinakamalupit na krimen ng JAA ay ang pagkakaroon nila ng pag-aari sa buong assassin market. Hindi ka pwedeng magtrabaho bilang assassin sa Japan kung hindi ka dumaan sa JAA. Kumukuha ang JAA ng 30% mula sa lahat ng kinikita ng mga assassin mula sa ibang kumpanya. At kung tatanggi kang magbayad, papatayin ka nila dahil sa paglabag sa kaayusan. Ito ay panggigipit. Sumang-ayon ng lahat sa kanya habang sinaad ng isa na delikado para sa isang ahensya na magdesisyon kung sino ang dapat mabuhay o mamatay. Sinusubukan ni X na baguhin ang mundo ng mga assassin. At saka, bukod pa sa lahat ng mga iyon, napakakul lang talaga niya. Sinabi ni Mr. Sakamoto sa kanyang isipan na ano ito. Si Slur ay kumakalat na sa mundo ng mga assassin. Sinambit ni Mr. Sakamoto sa kanila na kayong mga bata, hindi lang puro tungkol sa karahasan ang dapat pag-usapan, dapat nag-e-enjoy kayo sa pag-aaral. Tinanong ng mga estudyante na ano, saan naman galing yan habang sinaad ni Mr. Sakamoto na magkakaroon kayo ng mga espesyal na alaala sa mga magdadaang araw. Dapat makipagkaibigan kayo, maghanap ng mga girlfriend, at kumain ng masasarap na pagkain, pwede mong alalahanin ang hinaharap mamaya. Sinaad ng mga estudyante na napaka-weird mong teacher. Nakikita ko sa'yo ang uncle ko. Bukod pa riyan, lahat ng mga babae sa JCC ay mga baliw. Oo, tulad ng mga nagma-major sa poison. Palagi silang naghahanap ng mga guinea pig. Pero kumakain naman ako ng maayos sa cafeteria. Sinungaling, ang lagi mo lang nakukuha ay ang JCC bowl. Sinabi ni Mr. Sakamoto na nakakadiri yon habang tinanong ng isa na natikman mo na ba yon, sensei. May bigla namang lalaki ang tumawag sa kanila at sinabi na kailangan niyo munang tumahimik, anong pakialam ng isang tangang guro sa atin. Ang pangalan ng lalaki ay Amane. Sinabi pa nito na huwag kayong makipagkaibigan sa kanya, isa siyang tuta ng JAA. Malapit nang magtapos ang panahon ng JAA, kailangan na ninyong mga matatanda na umatras. Dapat ang buong grupong yun ng mga walang hiya ay mamatay na lang. Inilipat naman ng scene sa daan kung saan sina Negumo at Shishiba ay nakasakay sa sasakyan. Tinanong ni Negumo na sa palagay mo, okay lang kaya si Sakamoto? Sinabi ni Shishiba na si Mr. S. Anong meron sa kanya habang sinambit ni Negumo na naga-undergo siya ng teaching internship bilang isang magandang babae. Sinaad ni Shishiba na sa paaralan, ha, wala akong magagandang alaala mula roon habang sinabi ni Negumo na nag-enjoy ako sa JCC. Pumasok ka sa Kansai Region Assassin Institute, di ba, Shishiba? Sinambit ni Shishiba na oo, pero nag-drop out ako habang sinabi ni Negumo na isa ka palang pasaway. Marami sa mga miyembro ng order ay nagtapos sa JCC habang sinaad ni Shishiba na oo, kaya pakiramdam ko parang outsider ako. Napag-isip-isip ko, Osaragi, hindi ka pala nag-aaral sa kahit anong assassin school, mga magsasaka ang pamilya mo sa probinsya, tama ba? Nang tignan nila ang likuran ng sasakyan, ay wala si Osaragi. Si Osaragi ay naiwan kung saan sila nag-grocery at siya ay may hawak na napakaraming pagkain. Tinanong ni Shishiba na napansin mo, hindi ba, Negumo? Sinabi ni Negumo na hala, akala ko ay natutulog lang siya sa likod habang tinutukan siya ng baril ni Shishiba at sinaad na papatayin na talaga kita. May mga kalaban naman sa kanilang harapan na naglabas ng mga baril habang sinambit pa ni Negumo na okay lang yan, magsusorry tayo sa kanya mamaya. Sinabi ni Shishiba na siya yung tipo ng tao na magtatanim ng sama ng loob, tandaan mo, kasalanan mo rin ito. Ang mga kalaban na nasa kanilang harapan ay nagpaula ng bala sa kanilang sasakyan. Nagawa naman nilang makaiwas at sinambit ni Shishiba na ito ay isang car rental habang sinabi ni Negumo na okay lang. Nag-sign up ako para sa full coverage insurance. Zero deductible. Sinaad ng mga kalaban na kinagat ng order ang pain, tama lang na nag-stake out tayo sa freeway, hindi sa bullet train. Tinanong ng lalaki na sila ba talaga ang order habang sinabi ng kalbo na yon ang sinabi ni Yatsumura. Sinambit ng isa na huwag yung pabayaan ang depensa nyo kundi mamamatay kayong agad. Tinignan nila ang side mirror ng kanilang sasakyan at nakita nila na may nakatayong tao sa itaas ng sasakyan. Si Negumo pala ang nasa itaas ng sasakyan habang sinabihan siya ni Shishiba na huwag kang masyadong magpakitang gilas. Sinambit ni Negumo na huwag kang mag-alala, mayroon akong gold assassin license. Ang isa sa mga kalaban ay babarilan sana si Negumo ngunit bigla itong naglaho. Ang lalaki na lumabas sa bintana ng sasakyan ay biglang nagdugo ang kanyang leeg habang hindi naman ito napansin ng kanyang mga kasama. Ang lalaki ay nahulog sa daan at pagkatapos ay biglang pumasok si Negumo at umupo ito kung nasaan ang nawalang kalaban. Nang mapansin na ng mga lalaki si Negumo, ay mabilis na inatake niya ang mga ito kung saan pinuntirya niya ang mga leeg nila ng sabay-sabay. Nagbigay ng signal si Negumo kay Shishiba habang sinabi ni Shishiba na patay na ba sila ang ipinahihiwatig niya. Malalaman ko yan kahit hindi mo ako senyasan. Tinignan ni Shishiba ang kanyang side mirror at siya ay nagulat. Nagawang pigilan ni Shishiba ang mga balang pinakawalan ng kalaban gamit ang kanyang martilyo habang sinasabi nito na hindi na ito nakakatuwa.
Pagkatapos umatake ng kalaban ay agad na nilagay ni Shishiba ang kanyang martilyo sa damit nito at pagkatapos ay unti-unti niya itong inilabas sa sasakyan. Nang tuluyan na mailabas ni Shishiba ang kalaban ay isinarado niya ang bintana ng pinto ng kanyang sasakyan at isinabot siya habang sinasabi na ikaw ay magiging kalasag ko. Ang isa namang kalaban na nasa loob ng sasakyan ay hindi makapagpaputok ng baril dahil nakaharang ang kanyang kasama. Biglang pinaikot ni Shishiba ang manubela dahil nais nang sirain ang sasakyan ng kalaban. Matagumpay na natama ni Shishiba ang kalaban at ang lalaki na nasa kanyang pinto ay naipit. Ang sasakyan ng kalaban ay bumunggo sa pader at pagkatapos ay sumabog ito. May isa na namang bagong sasakyan ng kalaban ang pumunta sa tabi ni Shishiba at tinutukan siya ng baril. Tinignan ni Shishiba ang sasakyan ng kalaban at sinambit na gusto ko talaga dyan sa itaas, hindi ba? Ang tinutukoy ni Shishiba ay Negumo kung saan siya ay nasa itaas ng sasakyan at ginamit ng kanyang sandata upang hiwain ang kamay ng kalaban. Sinabi ni Negumo na ang hangin ay napakasarap sa pakiramdam. May isang kalaban ang sumilip sa itaas ng kanilang sasakyan at sinambit na nasa itaas siya. Polanan siya ng bala. Hinawakan ni Negumo ang kanyang sandata na nakabaon sa loob ng sasakyan at pagkatapos ay itinutok at inatake niya ang lalaking lumabas kanina at ito pala ang driver ng sasakyan. Dahil binawian na ng buhay ang driver, ang sasakyan ay nagpagewang-gewang na naging dahilan upang magkabunggo-bungo ang iba pang sasakyan ng kanilang mga kalaban. Ang tinutungtungan ni Negumo na sasakyan ay bumangga habang nagawa niya makatalon bago pa ito tumama at siya ay lumipat sa kanilang sasakyan. Siya ay pumasok at umupo na sa loob habang tinanong siya ni Shishiba na bakit ganyan ang mukha mo. Parang ipinapakita mo na parang napakakul mo. Sinambit ni Negumo na medyo nahihilo ako sa sasakyan habang sinaad ni Shishiba na baliw ka ba. Tinanong ni Negumo na okay lang ba kung ibaba ko ang upuan habang sinabi ni Shishiba na bakit hindi na lang ikaw ang magmaneho. Ngayon, sino ang mga tao na yon habang sinambit ni Negumo na nakakita ako ng markang X sa collar ng isa sa mga kalaban pero ang kanilang estilo ay medyo naiiba kay Swear. Sumang-ayon si Shishiba sa sinabi ni Negumo habang may isang truck na may mga kargang mga sasakyan ang nasa kanilang gilid. May isa namang lalaki ang nagpakita sa likuran ng truck at siya ay may suot na kakaibang sombrero. Naglabas ng kakaibang sandata ang lalaki na nasa likuran ng truck at pagkatapos ay lumaki ito at tumama sa harapan ng sasakyan ni Negumo at Shishiba. Agad na tumalon palabas ang dalawa at si Negumo ay nagtungo kung nasaan ang kalaban. Bigla namang sinipa ng lalaki ang sasakyan na nasa kanyang likuran patungo kay Negumo na nagawa naman niyang iwasan. Pagkatapos makaiwas ni Negumo ay inilabas niya ang kanyang sandata at kumuha ng dalawang patalim. Bago pa makaatake si Negumo ay inunahan na siya ng kalaban kung saan iwinasiwas niya ang kanyang sandata na pumutol sa mga poste at hagdanan ng truck. Nagawang makaiwas ni Negumo sa atake ng kalaban at pagkatapos ay nilapitan niya ito upang umatake gamit ang kanyang mga patalim. Napigilan naman ng kalaban si Negumo gamit ang kanyang mahabang sandata ngunit biglang bumagsak ang itaas ng truck at nahulog ang sasakyang dala nito kay Negumo na nagawa niya muling iwasan. Bigla namang sumugod si Shishiba kung saan inatake niya ang kalaban sa likuran ngunit napigilan niya ito gamit muli ang kanyang sandata. Sinubukan ni Shishiba na itapon ang sandata ng kalaban gamit ang kanyang martilyo na napagtagumpayan niya at nakita din ito ang mukha ng kanyang katunggali na kanyang ikinagulat. May isa namang kakaibang bagay ang nasa itaas ng lalaki na kanyang napansin at tila isa itong tao na tumalon sa itaas ng tulay. Ang tumalon sa itaas ng tulay ay si Osarogi at siya ay nagtungo sa isa sa mga sasakyan na nakalagay sa likuran ng truck at hawak-hawak niya ang kanyang armas. Nakita ni Osarogi si Shishiba kung saan kinausap niya ito at tinanong na Mr. Shishiba, bakit niyo ako iniwan? Sinindihan ni Osarogi ang kanyang sandata at pagkatapos ay itinapon niya ito patungo sa kanilang kalaban. Nagawa namang pigilan ng lalaki ang armas ni Osarogi at ito ay nagtungo sa kanyang likuran. Ang lahat ng dinaanan ng sandata ni Osarogi ay naputol na naging dahilan upang masira at bumagsak ang truck na kanilang sinasakyan. Ang misteryosong lalaki ay lumayo na sa truck at ito ay sumakay sa itaas ng kotse. Sinambit ng lalaki na 3 aktibong miyembro ng order, masyado silang marami. Sina Negumo, Shishiba at Osarogi ay lumayo na din sa truck habang ang driver nito ay hindi alam ang gagawin. Sinabi ni Shishiba na napakadami mong binili habang sinambit ni Osarogi na akala ko ay maaari kong bilhin ang lahat. Eto nga pala ang resibo. Humingi ng pagkain si Negumo habang ayaw naman siyang bigyan ni Osarogi. Nilapitan ni Osarogi si Shishiba at sinabi na bakit niyo ako iniwan, Mr. Shishiba. Medyo kinakabahan si Shishiba at sinambit na sinabi ni Negumo na umalis na habang sinaad ni Osarogi na sinungaling. Sinambit ni Shishiba na teka, may oras ba talaga tayo para dito habang tinanong ni Osarogi na sino ang lalaki na yon. Sinabi ni Shishiba na hindi mo pa pala siya nakikilala, ano? Siya si Yatsumura, ang ating senpai. Siya ay isang dating miyembro ng order na pinalayas mula sa JAA. Makalipas ang ilang minuto, sila ay nagtungo sa Kyoto Arashiyama. Sinabi ni Shishiba na iniisip ko na kakaiba ang magpadala ng 3 miyembro ng order dito kaya alam ko na magiging mabigat na misyon ito. Sinad ni Negumo na kung ang target natin ay dating miyembro ng order na si Yatsumura magiging medyo mahirap na ito. Silang 3 ay nakasakay sa bangka habang kumakain ng hotpot. Sinambit ni Osarogi na mukhang malaking misyon ito. Sinabi ni Negumo na oo. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin habang sinaad ni Shishiba na seryoso ba talaga kayong dalawa dito. Sinambit ni Negumo na tapusin natin ito agad para makakain tayo ng tofu habang sinabi ni Osarogi na ang saya niyan. Gusto kong pumunta sa bahay ni Shishiba. Sinaad ni Shishiba na makinig kayo kung hindi kayo mag-iingat, mamamatay kayo sa misyon na ito. May isa namang bangka ang lumapit sa kanila at binantahan sila ng dessert. Sinabi ni Osarogi na gusto ko ng Yatsuhashi habang sinambit ng nagtitinda na yan ay 2,500 yen. Sinaad ni Negumo na gusto namin ng 3 box habang sinambit ni Shishiba na ano. Gusto ba talaga ng mga tao yan? Matapos nilang makabili ay agad nila itong tinikman. Sinabi ni Osarogi na iba ito sa inaasahan ko habang sinaad ni Negumo na napakatigas nito. Sinambit ni Shishiba na oo. Dapat ang binili nyo ay ang Namayatsuhashi kung gusto nyo ng malambot na uri. Sinabi ni Negumo na hindi mo kailangang maging ako, Shishiba, hindi ba pwedeng mag-enjoy tayo sa paglalakbay na ito? Sinambit ni Osarogi na oo nga, medyo nakakababa ka ng loob habang sinabi ni Shishiba na ngayon tinatawag mo na itong isang paglalakbay. Sinabi ni Negumo na sa tingin ko, nahuhulaan ko na kung bakit ka malungkot habang sinambit ni Shishiba na pwede bang tumahimik ka na lang.
Sinabi ni Nagumo na dahil kailangan mong patayin ang iyong senpai na tumulong sa'yo na mag-umpisa noon, tama? Sinabi ni Shishiba na mali ka dyan habang tinanong ni Osaragi na mga magkaibigan ba kayo ni Mr. Yatsumura. Sinabi ni Shishiba na hindi. Hindi ganon. Noong una akong pumasok sa order, kinahatak niya ako sa mga misyon. Sinambit ni Nagumo na parang katulad sa inyo ni Shishiba habang sinabi ni Osaragi na pero hindi ako isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Sinabi ni Shishiba na bakit ikaw pa ang magiging Yatsumura sa sitwasyong ito habang tinanong ni Osaragi na bakit siya umalis. Sinabi ni Nagumo na nagkamali siya sa isang malaking misyon na inas ang JAA at inutusan nilang patayin si Yatsumura. Sinambit ni Osaragi na pero nabuhay siya habang sinabi ni Shishiba na oo. Pumalpak ang assassin at nakatakas si Yatsumura na wala siya ng walang bakas. Tinanong ni Nagumo na ngayon bakit siya nagpakita habang patuloy nilang kinakain ang Yatsuhashi. Inilipat naman ang scene kay Yatsumura kung saan ito ay umiinom ng alak. May mga kalalakihan ang lumapit sa kanya at sinabi na Mr. Yatsumura hindi ka namin maaring pagkatiwalaan. Ginawa namin ang sinabi mo at ang kapalit nito ay ang 8 kasamahan namin, bakit hindi mo kami sinabihan tungkol sa order na sila pala ay mga halimaw. Lahat kami dito ay may hinanakit laban sa JAA, lahat kami ay sumusuporta sa doktrina ni X. Kung hindi ka sangayon dyan, pasensya na, pero dito na tayo maghihiwalay ng landas. Sinabi ni Yatsumura na ang paghihiganti, talagang mabuting motibasyon ba iyon para sa isang assassin. Kung mawala ang JAA, makakalakad akong muli ng malaya sa ilalim ng araw, napakaganda naman nun. Bigla namang inihagis ng mga grupo ng kalalakihan ng bote at yelo ng alak ni Yatsumura. Tinutukan din nila ito ng baril habang sinasabi na kami ay mga revolusyonaryo, parang wala ka namang ganung passion. Sinambit ni Yatsumura na mga revolusyonaryong assassin, anong kalokohan, makinig ka, ang mga assassin ay walang lasa, walang amoy, walang tinig, kailangan nating maging invisible sa ating intensyon na pumatay. Pagkatapos magsalita ni Yatsumura, ay inilabas niya ang kanyang sandata at inihampas ito sa mga kalalakihan at sa isang iglap lang ay nahati sila sa dalawa. Maging ang pader na nasa likuran ni Yatsumura ay nasira at ang dalawang lalaki na nagtatago ay tinamaan din. Pagkatapos tapusin ni Yatsumura ang kanyang mga kalaban ay sinabi nito na intensyon ko din na targetin kayo. Labis namang nabahira ng dugo ang babae na nakakimono at tumutugtog ng gitara. Sinabi nito na gusto ko talaga ng pulang kimono kaya maraming salamat. Tumalsik din pala ang dugo sa kisame at ito ay tumulo sa alak ni Yatsumura. Sinambit ni Yatsumura na hindi na ito masarap ngayon habang sinaad ng babae na gusto mo bang bigyan kita ulit ng alak. Sinabi ni Yatsumura na hindi na kailangan. Ayokong magsayang ng alak. Inilipat naman ang scene sa dorm ng mga kabataan kung saan sinabi ni Amane na dapat na silang mamatay lahat, ang JAA ay mga kakilakilabot na tao. Sinaad ng isang estudyante na may pamilya ako na nasa JAA habang sinambit ng isa na ako din. Ang aking kuya ay nagtatrabaho sa kanila. Sinabi ng kalbo na dapat ba silang lahat na mamatay. Hindi ba't medyo labis na yan, Amane? Sinambit ni Amane na oo nga, hindi ko naisip ng mabuti, pasensya na. Sinabi ng lalaki na nasa kanyang tabi na huwag ka nang mag-alala, Amane. Alam naman namin na hindi talaga ganun ang nais mong ipahiwatig habang sinambit ng kalbo na lahat tayo ay lumalampas minsan. Sinabi ni Mr. Sakamoto sa kanyang isipan na nakakagulat pero tapat pala siya. Kinausap ni Mr. Sakamoto ang mga estudyante na may ba ako, gusto ko kayong lahat na magpakita sa mga klase sa hapon, kung hindi, kailangan ko na naman pagsabihan kayo dito. Sumang-ayon naman sa kanya ang mga estudyante at nais din nilang pumasok sa klase ni Mr. Sakamoto. Sinambit ni Amane sa kanyang mga kasama na gawin niyo kung anong gusto niyo, hindi niya ako pwedeng sabihan kung ano ang gagawin ko. Nalungkot ang mga estudyante dahil sa ayaw ni Amane habang sinabi ni Mr. Sakamoto sa kanyang sarili na parang pamilyar siya o baka naman nai-imagine ko lang. Makalipas ang ilang minuto ay nagtungo si Amane sa kanyang silid at dumiretso sa kanyang computer. Siya ay may kausap sa kanyang PC at sinabi na pasensya na, may nang-istorbo sa akin. Bigla kasing dumating ang kakaibang guro. Ang kausap ni Amane ay si Kishima at sinabi nito na walang problema bilang isang estudyante, ang paaralan ang pangunahing focus mo, karamihan ng mga bagay ay halos walang halaga kumpara sa mga bagay na natutunan mo nung bata ka. Tinanong ni Amane na kung gagawin ko ang sinasabi mo, makakasali ba talaga ako sa inyong grupo? Sinambit ni Kishima na oo, syempre, nasa proseso kami ng pagre-recruit ng mga bagong miyembro pero may maliit kaming pagsubok na kailangan mong daanan muna.